Kuya Chris, wow. bago ko sagutin Ano yung to? trivia question natin, magbuko juice ka muna. Ay, salamat Oo, sakto ito sa tanong mo kanina tungkol sa heat wave. Kasi dapat, pag mainit, dapat parati tayong well-hydrated. Tama. Ano po yung Hay, naku. Ano nga po yun ulit? Hay, naku, Mikmik, hydrated kasi hydrated. Ibig sabihin nun, dapat palagi tayong umiinom para hindi tayo mauhaw o kaya may energy tayo palagi. Tama yan. Kaya perfect itong buko juice na ito bilang inumin kapag mainit ang panahon. Kasi ang buko juice, mga I-believers, ay may carbohydrates at mga electrolytes tulad ng potassium, sodium, magnesium na mga nagbibigay sa atin ng energy para parati tayong well-hydrated, di ba? Para tayong may lakas pag mainit. Ang galing pala ng buko juice. Yes, at dahil refresh na kayo, oras na para malaman natin ang sagot sa trivia question ko kanina. O, panoorin nyo to, I-believers! Ilang araw na sobrang init bago mong masabing meron ng heat wave? A. 2 B. 5 or C. 10? Ang sagot ay A. Masasabi mong may heat wave nga kapag 2 days ng sobrang init. Kaya huwag iinit ang ulo kapag may heat wave Dapat chillax lang. Ayon sa World Meteorological Organization, ang heat wave ay isang 2-day period kung saan mas mataas ng 9 degrees sa average temperature ang nararamdaman natin. Iba-ibang bansa, iba-iba rin ang klima. Kaya ang heat wave temperature ay depende sa average temperature sa lugar na yon. Basta hindi normal yung init ng paligid, heat wave yan. Pero teka, bakit nga ba nagkaka-heat wave? Dahil yun sa nagpo-form na high-pressure air sa atmosphere. Pag may dalawang air streams ang nagbabanggaan, nagkakaroon ng high-pressure air. Para tong dalawang kotseng nagsalpukan. Once mag-collide, hihinto ito. Ganun din sa air. Pinapainit ng sun yung humintong high-pressure air. At dahil naging warm air yun, umiinit din yung lahat na nasa paligid nito, including yung surface ng Earth. Sa paglipas ng panahon, mas dumadalas din ang